Ang isang binata ay binaril ang isang pabo at maingat na tumingin sa paligid ngunit hindi nito napansin ng isang katutubong Amerikano na pinagmamasdan siya sa malayo. At kung sila ay masusundan magdudulot ito ng kapahamakan para sa kanyang buong pamilya lalo na sa dalawang babae sa kanilang pamilya. At sa gabing yun habang masaya ang pamilya isang biglang sigaw mula sa bakuran na tahol ng mga aso at naisip ng kanilang ina na ito ay mga lobo ngunit nang tumingin ito sa siwang ng pinto nakita nito ang maraming katutubong Amerikano. Nagpanik ang lahat at mayroon lamang isang tao sa kanilang bahay ang marunong na bumaril at nagbabala ang kanilang ina na kukunin sila bilang mga bihag. Ang pagkatok sa pinto ay mas lalong lumala at wala na silang oras para mag-isip. At kahit ano pa ang mangyari alam ng kanilang ina na walang makakatakas sa kanila. At matapos na aliwin ang kanyang mga anak binuksan nito ang pinto isang katutubong Amerikano ang pumasok at nagpaputok si Eli. At sa isang sandali naririnig lamang ni Eli ang sigaw ng kanyang ina at ang sigaw ng mga katutubo. Pagkatapos ay dinala ito sa labas at nakita ang katawan ng kanyang kapatid na babae at ang kanyang kapatid na lalaki ay dinala rin palabas na labis ang galit ngunit wala silang magawa sa mga oras na yon. Ang bahay ay sinunog at ang magkapatid na malakas at bata ay kinuha bilang gawing alipin at nakaligtas ngunit ang naghihintay sa kanila ay walang humpay na paghihirap. At nang makita ang kanilang ina at kapatid sa labis na paghihirap ay naging isang permanenteng peklat sa kanilang puso. At sa mga sandaling yun ang nakakatandang kapatid ay gumawa ng desisyon at pinukaw nito ang katutubong Amerikano at nakuha nito kung ano ang gusto niya. Naghanda sila na tapusin siya at si Eli ay dinala sa gilid at inatake ng paulit-ulit ngunit patuloy itong bumabangon. Iginalang ng mga katutubong Amerikano ang lakas ng loob ng binata at si Eli ay dinala pabalik sa tribo at ang kanyang kapalaran ay malayo sa karaniwan. Ang binata ay isinabit sa tribo at ang dalaga na may hawak na apoy ay handa siyang sunugin ng buhay. Nagmakaawa ito para sa tubig ngunit dinuraan siya nito sa halip at kinasusuklaman siya ni Prairie Flower ng lubusan. Pagkatapos ay kinuha nito ang isang sulo at sinindihan ang mga kahoy sa ilalim ng binata. Nagsimulang sumigaw ang tribo habang nagpupumigla si Eli ngunit ang kanyang paglaban ay mas lalo nilang ikinatuwa. At habang lumalakas ang apoy isang lalaki na si Tas Hawaii ay nakialam at hindi na nito kayang manood sa paghihirap ng binata. Pinatay ni Tas Hawaii ang apoy at iniligtas si Eli ngunit mabilis itong binugbog ng iba pa. At pagkatapos napilitan si Eli na magtrabaho kasama ang mga babae bilang alipin at naiinis si Prairie Flower sa kanya sa lahat ng bagay at patuloy na kinukutya siya at patuloy na sinasaktan sa mga kaunting pagkakamali. Nakaramdam ng labis na mali si Eli ngunit hindi na ito nagbalak na lumaban pa. At isang araw habang nagtatrabaho nag-ambala ito sa panunood sa mga kalalakihan at nakita ito ni Flower at lumapit sa kanya na may dalang kahoy at sinaktan siya. At sa kinagabihan si Eli na labis ang galit ay sinubukan na magnakaw ng kabayo at tumakas ngunit nahuli siya ni Tas Hawaii. Binalaan siya ni Tas Hawaii na ang settlement ng mga puti ay malayo at hindi ito makakarating doon. At hindi lamang ang distansya ang hindi alam ni Eli at sinabi rin ito na mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa maging alipin. Ngunit sinabi ni Tas Hawaii sa kanya na ang mabuhay ay mas mainam kaysa sa mamatay. Lumipas ang panahon at si Eli ay nagtagal sa tribo na natutunan kung paano magbalat ng hayop ng tama ngunit patuloy na naghahanap si Flower ng dahilan para saktan siya. At sa pagkakataon na ito habang inalala ang mga salita ni Tas Hawaii tumanggi si Eli na tanggapin ito at pinatumba ang babae ngunit hindi niya ito sinaktan. At pagkatapos nito tinanggap siya ng mga kalalakihan at sa gabi si Flower ay pumasok sa kanyang tent at umakyat sa itaas niya at sinakop siya ng babae at ang lahat ng ito ay nangyari ng natural. At pagkatapos nito ang tribo ay nagsimulang tanggapin si Eli at sinimulan siya ni Tas Hawaii turuan kung paano manghuli at ito ang paraan ng tribo para mabuhay. At matapos na makita ang iba inakala ni Eli na handa na siya ngunit patuloy itong nahuhulog sa kabayo na hinahawakan ng iba. Ang lahat ay natawa dahil siya ang pinakamahina at palagi nitong dinadala ang nahuhuli ng tribo pabalik sa kampo at nagustuhan nito ang dalaga ngunit sa publiko hindi nila pinapakita ang kanilang nararamdaman at si Eli ay hindi tunay na taga-tribo at sa gabi lamang nakakalusot si Flower sa kanyang tulda at ito ang palihim nilang pagsasama ngunit hindi rin ito magtatagal. Isang lalaki na nagngangalang Charge ay nag-propose na at sandaling makaipon nito ng 50 kabayo bilang kabayaran si Flower ay hindi na pag-aari ni Eli. Si Eli ay kailangan na magtrabaho ng higit pa upang makilala bilang Comanche at tiyakin na hindi ito malalaman ni Charge.
At sa isang gabi iniwan ni Flower ang tent ni Eli at hindi alam na si Charge ay nakita siya. At sa araw na yon magsasanay ang mga tribo mamana at upang subukan ang kanyang lakas ng loob sinabihan si Eli na hawakan ang isang maliit na kalasag at kumilos bilang isang buhay na target. At sa kabutihang palad ang lahat ng palaso ay walang patalim. At sa una si Eli ay natatakot at muling tinuya, ngunit pagkatapos ng ilang subok tumayo ito ng matatag pagkatapos ay tumira si Charge ng palaso na tumama sa ulo ni Eli na mayroong patalim. Sinabi ni Charge na ito ay aksidente at dahil sa galit sumugod si Eli na parang leon at pinatumba ito pagkatapos ang mas malakas na lalaki ay binaliktad siya. At sa kabutihang palad nakialam si Tashaway at kinuha siya papalayo. Sinabi ni Tashaway na pag-aari siya nito at wala itong pinagkaiba sa kanyang mga kabayo at trabaho niya ito upang protektahan siya. At habang umalis si Tashaway nagtanong si Eli kung kailan ito magiging isa sa mga Comanche ngunit ngumiti lamang si Tashaway at hindi nagsalita. Samantala ang mga kawang ng kalabaw ay kinatay ngunit ang mga balat lamang nila ang kinuha. At ang tunay na target ay tila ang mga katutubo na Amerikano at umaasa ang tribo sa mga kalabaw upang mabuhay at ang mga puting lalaki ay pinapatay ang mga ito. At kahit na puti si Eli ay hindi maintindihan kung bakit ginagawa ito ng mga tao niya. Nang biglang lumitaw ang grupo ng mga ranger at nagpaputok sila ng walang pag-aalinlangan. Ang tribo ay walang pagkakataon sa kanila at kailangan na tumakas at marami ang nataman. Kinuha ni Tashaway ang atensyon sa kanya ngunit gayunpaman marami pa rin sa tribo ang nahuli. Ang tribo ay umawit para harapin ang kamatayan at kahit pa wala na silang laban ang mga puting lalaki ay hindi nagpakita ng awa sa kanila. Samantala natagpuan ni Eli ang isang Comanche na nabali ang binti at sumusuka ng dugo habang papalapit ang mga ranger at tinakpan ni Eli ang bibig ng lalaki. At nang makadaan sila tinulungan ni Eli ang lalaki sumakay sa kabayo at sa pagtingin nito sa kanyang bumagsak na kabayo hiniling ng lalaki na tapusin ni Eli ang paghihirap nito. Pinatay ni Eli ang kabayo at maingat bumalik sila sa kampo sa kinagabihan ngunit hindi rin nakaligtas ang lalaki na labis ikinalungkot ni Eli. At dahil walang kalabaw at maliit na pagkukunan ng tribo ay nahaharap sa gutom at inimungkahi ng chief na lumipat sa hilaga kasama ang kalabaw at iwan ang pamayanan. Ngunit nais ni Charge na salakayin ng ibang tribo upang mangolekta ng kabayo ng mas mabilis at ang pangunahing desisyon ay binoto at walang may gusto na isuko ang kanilang tirahan at kailangan ni Tashaway na magbago ng plano. Ang kanilang target na tribo ng Tangkawa ay nakipagsanib puwersa sa mga puti at may mga baril at kabayo. Ngunit sa oras na dumating sila ang kampo ng Tangkawa ay tahimik at wala ng buhay. Namatay ang mga ito sa sakit na bulutong na dala ng mga puting lalaki. Ang mga sunog na katawan sa hukay ay nagpapakita na sinubukan nilang lumaban at ang bulutong ay nakakamatay sa tribo at si Tashaway ay tama dahil pindala nito si Eli ng mag-isa para mag-imbestiga dahil ang mga puti ay may bakuna at si Eli ay hindi mahahawa. At sa labas ng cabin nakaupo ang isang lalaki na nagmamakaawa sa tubig. Binigyan siya ni Eli at nang bumalik ang lakas nito isiniwalat ng lalaki ang nakakakilabot na katotohanan na ang mga bulutong ay nagmula sa kumot na niregalo ng mga puting lalaki. At dahil napagtanto na si Eli ay hindi Comanche ang lalaki ay nagkaroon ng masamang ideya. Hiniling nito kay Eli na ibalik ang kumot pabalik sa Comanche dahil maaari silang patayin lahat nito. Ngunit tumanggi si Eli at naghubad ito at naghugas sa ilog. At dahil bumalik ng walang dala tinuya siya ni Charge at sinubukan na makipaglaban sa kanya ngunit pinigilan siya ni Tashaway at kahit si Flower ay hindi maintindihan kung bakit hindi ito nagdala ng pagkain. Sinabi ni Eli na kahit anong dalhin niya mula sa lugar ay papatay sa kanya at tumugon si Flower na kung wala silang pagkain ay mamamatay din sila at hindi nito naiintindihan na ang bulutong ay nakakamatay. Araw ang lumipas nakita ni Eli ang grupo ng mga hunter ng kalabaw at tinatanggal nila ang mga balat nito at kinukuha lamang ang magandang karne. At kung ikukumpara sa nagugutom na tribo ito ay ang isang imposibleng kaibahan. Biglang tumakbo si Eli palabas ng puno at sumisigaw ng tulong at nakita ng mga hunter ang kawawang binata na ito at sinabi na ginawa siyang alipin ng mga Indian at humihiling ng tulong at nangako sila iuuwi siya pagkatapos ng kanilang trabaho. Biglang nag-alinlangan si Eli sa kanyang desisyon at bago pa mag-react ang mga hunters lumipad ang mga palaso sa langit at bumagsak ang mga hunter. Nagmadaling pumasok ang mga Comanche bagamat may baril ang mga hunter ang sorpresang pag-atake ay hindi nagbigay sa kanila ng oras.
Ang pagkatay ng mga puti sa mga kalabaw ay nagtulak sa Comanche na walang pagpipilian kundi ang sumalakay. At pagkatapos na bumagsak ang huling hunter, inutos ni Charge ang pagkuha sa mga gamit. Nang biglang lumabas ang isang babae mula sa tent at pinatumba niya ito sa pagtatangkang tumakas at mabilis niya itong nahuli at itinulak sa lupa. Pinagmasdan ni Eli ang kapwa nito puti na nagtitiis sa ginagawa sa kanya katulad ng naranasan niya. Ang mga babae at bata ng tribo ay nagdiwang sa mga nakuha nila at walang nagtanong kung saan ito nanggaling. Ang puting babae ay binigay ni Charge sa ama ni Flower bilang regalo at ang matanda ay tuwang-tuwa at sinuportahan ang kanilang kasal, ngunit mahal ni Flower si Eli. Nauubos na ang oras para kay Eli, ngunit nanaig ang konsensya sa kanya at ang nahuling hunter ay pinutol ang mga paa at ipinako ang katawan nito sa lupa at ang tribo ay may paraan upang pahirapan ang mga bilanggo nila nang hindi ito pinapatay. Ang babaeng si Ingrid ay mananatiling nakatali sa kapalaran ni Eli sa susunod na 60 taon at ito ang pangalawang pagkakataon na nahuli siya at iniligtas ito ng mga hunters sa ibang tribo at inakala nito na ligtas na siya, ngunit pinangunahan ni Eli ang Comanche sa kanya. At nang marinig ang sigaw ng mga hunter, hindi makafocus si Eli at naglakad ito sa ilog upang linisin ang kanyang pag-iisip, ngunit ang mga hiyaw ay pinagmumultuhan siya. At kahit pa bumalik si Flower sa kanyang tent, wala na itong nararamdaman, kaya naman binahagi nito ang kwento na nagmumulto sa kanya. Ang kanyang kapatid ay pinatay ng mga lalaking puti nang dahil sa lupain. Muling nagising si Eli sa mga iyak at ang kamatayan ay isa ng luho sa ngayon at nagpasya ito na tulungan ang mga hunter. Pinatay nito ang isang ahas sa ilog at nagpiga ng venom sa bibig ng lalaki at nilunok niya ito ng mahinahon upang tapusin ang kanyang paghihirap. Hinalikan ng dalaga ang kanyang pendant at itinapon ito sa batis at bilang isang alipin sa tribo ang pagbubuntis ay maaaring dumating sa anumang oras at nilamon ito ng kawalan ng pag-asa. Nakita ni Ingrid ang lakas ng loob na tapusin ang kanyang sariling buhay gamit ang isang mapurol na patalim. Ito ay mahirap na bagay, ngunit nagdulot ito ng pagpapalaya sa kanya at naglaho ang kanyang kamalayan. At nang magising ito, inaalagaan siya ni Eli, bagamat ang kalayaan ay may presyo o kaunting kabayo at pera, ngunit pareho silang wala. Muling pumasok ang kawalan ng pag-asa at tumingin ito kay Eli na may isang mapanuksong ngiti at napagtanto nito na pareho silang puti. Si Eli ay pinarangalan bilang isang mandirigma at si Ingrid ay walang iba kundi isang bagay lamang para sa tribo. At sa mga oras na yon, si Flower ay nagagalit kay Eli at sinabi nito na si Ingrid ay parte ng kabayaran at kapag natapos ni Charge ang pagkuha sa mga kabayo, si Flower ay magpapakasal na sa kanya. Ngunit hindi lamang yon ang masamang balita. Sinabi ni Tashaway kay Eli na si Charge ay pinaamo ang ilang kabayo at niregalo ito sa ama ni Flower at tunay na mandirigma lamang ang mananalo sa kanyang puso. Pinatawag ni Charge si Flower sa kanyang tent, ngunit tumanggi ito, ngunit sa oras na makumpleto nito ang kabayaran, hindi na ito makakatanggi sa kanya. Nagsimulang ilayo ni Eli ang kanyang sarili kay Ingrid at nawala ang liwanag sa kanyang mata. Nang makalapit si Flower, tahimik na umatras si Ingrid at mula sa malayo pinagmamasdan ni Charge ang dalawa. At ilang araw ang lumipas na tuklasan ni Charge at Eli ang kawang ng mga kabayo at kung sino ang makakapagpaamo sa mga kabayo na ito ay magkakaroon ng karapatan na pakasalan si Flower. Ngunit si Charge ay ayaw magkaroon si Eli ng patas na pagkakataon at itinulak niya ito sa bangin. At para sa kanya, ang ibig sabihin ng kabayo ay magiging pag-aari niya si Flower at kung dadalaw ulit ito sa tent ni Eli, puputulan nito ang kanyang ulo. At malinaw hindi naniniwala si Tashaway na si Eli ay aalis sa tribo at matagal na nitong tinitignan si Eli bilang kanyang sariling anak. At ang pagsabit ng balahibo sa buhok ng babae ay nangangahulugan na siya ay may asawa na habang buhay. Ang seremonya ng kasal sa tribo ay simple at pagkatapos na magsunog ng sambong, ibinigay ng ama ang anak nito sa lalaki at ibinalot sila sa isang pulang kumot at ang seremonya ay natapos na. At mula doon ang lalaki ay ganap na may kontrol sa buhay ni Flower at kamatayan nito. Ginawa nito ang huling pagsisikap, ngunit hindi pa rin ito mahanap ang taong maasahan niya. At baka talagang bumalik na ito sa mundo ng mga puti at ang kanyang ama ay matanda na at ang mga madraste nito ay hindi rin makakuha ng sapat na makakain at kailangan nila ng isang malakas na manugang para magpatuloy sa buhay at yun lamang ang kontribusyon na magagawa niya sa kanyang pamilya. Ngunit si Eli ay hindi namatay sa pagkakahulog nito at maswerte ito dahil nabali lamang niya ang isang binti. At dahil walang kabayo ang pagbalik sa tribo ay halos imposible habang nagpumiglas ito sa mga lambak at gumawa ng saklay.
At kapag nauuhaw ito umiinom ito sa mga bakas ng kalabaw at hanggat nabubuhay ito mayroon itong pag-asa kaya patuloy itong gumagalaw. Hindi rin ito alam kung gaano kalayo ang narating niya nang may makita ito sa hindi kalayuan. At dahil hindi makalakad gumapang ito patungo sa kanila at bago ito makalapit isang babae ang nagtutok ng baril sa kanya at kahit pa nakasuot ito ng damit ng katutubo nakilala ng babae na isa siyang puti. Binendahan nito ang kanyang binti at inalok na tulungan siyang makaalis. Ngunit sa mga araw na yun ang kabaitan ay mapanganib at ang babae ay isang manghuhula at binasa nito ang kapalaran ni Eli at sinabi sa kanya na balang araw ay magiging mayaman ito at makakamit ang lahat ng pangarap niya sa buhay. Nagtanong si Eli kung mapapangasawa ba nito ang babaeng minamahal niya at sinabi sa kanya ng babae na oo at magkakaroon ito ng 3 anak na malakas at gwapong lalaki. Pumayag ito na pahiramin siya ng kabayo para tulungan ito na makabalik sa Comanche. Ngunit sa ibabaw ang babae ay tila mabait ngunit sa kalagitnaan ng gabi binigyan nito ng droga si Eli. At nang magising ito nakasakay ito sa isang wagon at ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali din. Ibinunyag ng babae ang kanyang tunay na kulay at mula sa umpisa plano nitong ibenta si Eli bilang alipin. Sinimula ni Eli na kalagan ang kanyang mga tali ngunit nahirapan ito. At sa ilalim ng mainit na araw sinabi nito sa babae na mamamatay ito sa init at inihinto ng babae ang wagon. At habang naghahanda ito upang takpan si Eli ng kumot inatake siya ni Eli at nakalaya na ito sa kanyang pagkakatali. Kinuha nito ang kanyang baril at sumakay sa kabayo at naghanda na umalis. Nagmakaawa ang babae na iwan nito ang kabayo at baril na parang wala itong ginawa sa kanya ngunit si Eli ay walang pakialam sa kanya dahil ang utak nito ay nakatutok sa mas mahalagang bagay. Naghihintay pa rin si Flower sa kanya at lumipas ang ilang araw muling bumalik si Eli sa trabaho at natagpuan nito si Ingrid sa isang batis at tila mukhang nakakita ito ng pag-asa ngunit hindi naroon si Eli upang iligtas siya. At hindi maintindihan ng dalaga kung bakit pa ito bumalik dahil malaya na siya at tumugon si Eli at sinabi nito na ito ang kanyang tahanan. Si Ingrid ay nagalit nang marinig niya ito at walang umaasa na babalik siya kahit pa si Tas Hawaii na tumingin sa kanya bilang isang proud na ama. Si Flower ay kasal na sa mga oras na yun at hindi na maaaring lumapit si Eli sa kanya kung saan ang dalawang tao na nagmamahalan ay hindi maaaring magsama at parehong bilanggo ng kapalaran. Umalis si Eli na walang dala ngunit bumalik ito na may dalang baril at kabayo. Ang mga elder ay sumang-ayon na dapat magkaroon si Eli ng karapatan bilang maging isang Comanche at bilang isa sa kanila kailangan nitong igalang ang kasal ni Charge kay Flower. At sa pagtatangkang pagpatay ni Charge kay Eli at dahil alipin pa lamang siya sa mga araw na yun humiling si Tas Hawaii ng 4 na kabayo bilang kabayaran. Hindi makapaniwala si Eli na siya ay katumbas lamang ng 4 na kabayo habang si Tas Hawaii ay tumawa ng masaya. Nang biglang isang grupo ng mga hunter ang sumugod sa tribo at nangangaso sila ng mga anit ng katutubo bilang tropeo tulad ng pangangaso ng tribo sa mga hayop. Ang tribo ay lumaban pabalik at si Eli ay pinangalagaan ng pinuno. Samantala isang puting lalaki ang sumunod kay Charge na nabaril na sa kanyang baywang. Ngunit sa halip na patayin siya ang puting lalaki ay binaril ang kanyang binti at sinamahan siya sa sadistang paraan at ang isa sa pinakamahusay na mandirigma ng Comanche ay pinapahiya ng lalaking ito. At nabanggit na kapag nawala ang kanilang anit ay nangangahulugan na hindi ito makakapasok sa kabilang buhay. Sinipa ng hunter si Charge at naghanda na tanggalin ang kanyang anit dahil masyado na itong mahina para lumaban. At doon isang palaso ang tumama sa likod ng hunter at nagawa ni Eli iligtas ang buhay ng lalaki na sinubukan siyang patayin. Hindi takot ang mga Comanche sa kamatayan ngunit ang kinakatakutan nila ay matanggalan ng anit. At sa huli hindi nakaligtas si Charge at labis ang galit ni Eli at kinuha nito ang puting lalaki at tinanggal ang kanyang anit. Ito ang unang anit na nakuha ni Eli at ito ay mula sa isang puting lalaki at hindi nito lubos maisip na makakagawa ito ng ganang bagay. Mas maraming panglahi ng mga puti ang bumuhos sa lupa at hindi titigil ang mga ito at ang salungat ay lalo lamang papunta sa walang katapusan. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.